Natalikod ako. Pero this is the new Clifton E-Drum. Palagi ko last year lang ito na ilabas, no, mga mid 2024. Ito yung big brother ng tatlong nauna ng Clifton. Clifton is a local guitar manufacturer and they also produce E-drums. At may nauna dito, this is MX410, may nauna 310, 210, 110. Well, of course, di ba, kapag tumataas yung numero, logically, nag-upgrade sila ng mga quality. So this is mesh. So mesh siya. So ibig sabihin, mas masarap siyang hatawin kasi feel talaga acoustic drums kasi yung rubber. Well, unang sigurong point of improvement in the next pag-produce ng E-drum ng Clifton, ito sana kick gawin ng mesh din, no? Kasi ba't namin binili ito? Well, this is for our church. At ang una naming E-drum ay yung Aroma TDX21 na mga 21,000 yata namin nabili. So I bought this sa Shopee for 17,000, 'di ba? So pero kumpara doon sa TDX21 na una namin nabili, mas maraming features ito at customizable siya. I would explain in a separate video how to customize using the drum module, no? For now, siguro simulan natin ano ba yung nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa ano na to. Pero overall, I think na-review na to ni Drum Manila Tutor, no? Yung kanyang word sulit. Well, I would second the motion. Sulit talaga siya. Bakit? Kasi kumpara sa ibang mga higher end na mga drums, yung magagawa mo dito, of course, wala lang tong Bluetooth, no? Pwede mo ring magawa yung mga ginagagawa ng mga mas matataas na ano, na presyo, katulad ng Alesis, Yamaha, Roland. Of course, yung Roland, hindi natin makukumpara. Mataas talaga ang quality nun. Pero for the beginners, sa simula, I think, daan nyo ito sa mga sa mga plug-ins, saka sa mga down nyo, tapos pwede nyong mabago yung tunog nito in a way. Kasi electronics naman ito, kaya nyong ayusin ang quality ng tugtog na ito through your mixing, no? Pero in its price, 17,000, naku, ano to, talagang I would say sulit na sulit siya. At ang kagandahan dito, meron na siyang double cymbals na crush. Kasi yung mga mapapansin nyo, mga ano, no, mga entry level na mga higher end o mga mid level na mga brand Alesis, wala pa siyang. So anong kagandahan ng dalawa? At least feel mo na, diba? Tapos meron kang ano, ride, dalawang crush, oh, diba? At ito pa, dahil ito ay upgraded version ng mga mas naagang kapatid, oh, early generation ng Clifton MX drums, mas malawak ito. Kumbaga, for me, malapad ang katawan to eh. Yung mga nanganao na dito, and of course, yung mga, sabi nila, mga parang laruan daw, no? Makikitid dyan. So, pangbata siya in a way. So, maraming pagkakataon, yung mga mas mababa ang version. No? Pero this time, feel mo na. Of course, iba pa rin yung hataw mo sa ano, no, sa acoustics, pero ma-adjust mo ito kasi bakit? Ito pwede mong iusog pa punta dun front para kung sakali, lalo ako nagra-ride. Pwede mo rin iusog dito. So nasa inyo on how would you want this to to be wide or narrow. So as I said, mesh siya. Yung aming TDX 21 mesh din siya, pero diba may psychological effect yung malaki yung yung head mo diba? So I think 6 lang yata yan, but this is 8. Diba? Maganda na feel mo talaga. Alright? Tapos yung kanyang cymbals, well, siguro for a reason, para mapababa ang cost niya, meron lang siyang mga plastic elements. Ito itong kanyang stopper dito. Ito hindi namin nailagay kasi ano na siya well, yung lost thread di namin mailagay, kaya nilagay lang kami ng mapantapal dito para hindi na siya mga, pero hindi naman siya nakaka-apekto ng yung sound, no? This is rubber.
At ang kagandahan pa, may choke siya. Pero practice niyo na lang kasi minsan hindi siya kumakagat no? Pero may choke siya. May choke siya. Talagang didiinan niyo siya. Alright? Dito may choke to. Alright? Yung iba nagre-reklamo kasi baka hindi nila didiin ng gusto. Siguro kaya ginawa rin nito na rubber para mabilis siyang mag-grasp, no? Kasi yung iba kasi manipis. Nakikas nyo? Yan. Ito yata wala. Meron din. Lahat siya may choke, maliban dito, of course. This is ayan. May kasama na rin siyang drumstick. At, well, yung kanyang box, hindi kakayanin ng isang tao. So, siguro mga 20 kg siya. Estimate lang, no? So, pero kagandahan dito, itong mga ano niya, mga stand niya, assemble na siya. Yung iba kasi kailangan nyo pang assemble yung stand. So, mas madali at mas mabilis yung pag-assemble nyo to. Kasi nga, hindi nyo na kailangan i-assemble yan. Ano pa ba? Well, yung sinabi ko kanina, isa sa mga pwede siguro i-improve in the future, Clifton, I hope, kung hindi pa to magagawa sa next version, I hope you make it available na magkaroon kayo ng mesh na base na pwedeng i-upgrade. Okay? Para mas maganda yung feel. Kasi ito naman, kumbaga napag-iwanan Kumbaga, lahat ito naka-mesh tapos to hindi. Well, of course, palagay ko naman dahil sa cost cutting, measure nila para hindi masyado tumaas yung presyo. So, I just hope tatagal ito. Well, lalo na usually kasi sa mga low-end at mga entry level, ang madalas na nasisira itong mga rubber na to nasa gilid, no? Although ito hindi naman madalas na tatamaan, para kung practice siguro, pero wala siyang sound, no? Pero sa snare, yung niya, skin, may sound, and then itong side na ito may sound din siya, mababago niya siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo paano baguhin yung mga yung mga sound per drum. So, ano pa ba? Well, as I said, ito kailangan siguro improve. Kung hindi pa ilalabas yung mga next sigurong mga upgraded version ng MS410, I hope you can produce one na pwede nyo ipalit dito. Pero ito okay na naman to. Hindi naman kayo masyadong masela, Ang na-notice ko lang, well, yung full sound niya kasi talagang siguro baka sa mixing na lang. Kailangan kong ilagay sa 5 o'clock yung volume niya para lumabas yung sound sa baka it's also a function kasi I'm just using a TS cable, supposed to be TRS. Again, when you use E-drums, use TRS, yung dalawang stripe. Kasi ito, pang gitara itong ginamit ko, isang stripe lang yung niya, yung tip niya. Okay? So, again, overall, ang masasabi ko, I second the motion, sulit siya for its price, 17,000. Recommended sa mga churches na nagsisimula, lalo na rin sa mga nag-aaral o gustong mag-aral ng ng drums. Okay, ano pa ba? Well, nakakalimutan. Yun lang siguro, hopeful ako na tumagal siya. Pero sabi naman ng Clifton, kunyari, mabutas siya, may pamalit sila. At ito pang maganda, since acoustic na acoustic nga ang ang gusto nila maging feels. Yung mga head na yan, pwede nyong i-adjust na yung drum key. Okay? Maliban of course, ito sa rubber. Pwede nyo i-adjust. At responsive naman siya. So far, wala naman akong delay na naranasan. Siguro sa volume siguro, bunga ng aking speaker and also sa wiring ko. Pero naman yan, mare-resolve naman sa mixing yan. At ang kagandahan dito, mas malapad dito, mas malaya ako kasi malapad ang katawan ko. Kailangan ko, di ba sa ibang mga acoustic, nandyan nga yung pero ito at least, pwede na. Diba? Isang kailangan nyo yung cross stick kung tawagin. Although sa area na ito hanggang dito lang. Okay, so mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. This is for church at highly recommended given its price.
sulit na sulit siya. Okay, for my next video, I'll teach you how to change yung module, mga kids, no? Okay, ito lang muna. Maraming salamat.